Ngayong araw, nakakita ako ng video sa YouTube na may title na Feeding Giant Pet Leech. Ipinakita ng isang lalaki ang kanyang alagang linta at pinakain ito ng kanyang sariling dugo sa loob ng 3 hours. Nag-aalaga talaga ako ng mga kakaibang hayop. Nakakita ako ng isang website na nagbebenta ng linta. Grabe, $20 para sa linta. Pwede na yan. 2 pa nga. Tara, bilhin na natin to. Sa video na ito, gagawa ko ng bahay para sa mga linta. Ipapakita ko ang lahat ng tungkol sa pag-aalaga ng linta at papakainin ko sila ng dugo galing sa braso ko. Sana hindi ako makakuha ng deadly virus. Anyway, bago dumating ang mga linta, kumuha ako ng 20 gallon na aquarium at maraming mga bato upang simulan ang paggawa ng kanilang bahay. Unang hakbang sa paggawa ay magtayo ng arko ng bato. Para dito, kumuha ko ng spray foam na water safe at inispray ko ang buong kaliwang bahagi ng aquarium. Tinakpan ko ito ng mga lava rocks. Ang mga linta ay madalas na nasa tubig pero mayroon din silang kakayahang gumapang sa lupa tulad ng isang uod. Nakagawa ko ng arko na maaaring takpan ng lupa upang gawing bahagi ng kanilang enclosure. Sa lupa, naglagay ako ng simpleng dekorasyon tulad ng isang piraso ng kahoy, carpet moss, at isang maliit na halaman. Maganda na ang itsura. Maliit at komportable at magiging cool tignan kapag lumangoy na mga linta para kumain at ano-ano pa. At kung nag-iisip ka kung saan ko nabili mga halaman, syempre, sa Walmart. Anyway, ang step 2 ng plano natin ay ang paggawa ng water portion. Nagsimula akong kumuha ng ilang itim na aqua soil at naglagay ng layer nito. Makakatulong ito sa pagpapalaki ng halaman. Pero bago yun, tinakpan ko ang lupa ng isang layer ng buhangin at nagsimulang maglagay ng mga river rocks sa ilalim. Naisip ko na mas okay kung pagmumukhain ko itong parang ilalim ng ilog dahil dito nakatira ang mga linta sa wild. Para tapusin ang itsura ng ilog, naglagay ako ng mga river rocks sa paligid. Pagkatapos ay nilagyan ko ng mas maliliit na river rocks na parang graba na lang. Ngayon ay oras na para sa mga aquatic plants. Kaya pumunta ako sa pet store para bumili nito. Ayan, mga aquatic plants. At ayoko talaga bumili ng mga ito dahil tingnan mo, sobrang mahal. Oo, ang mga ito ay umabot ng $70 para sa 5 halaman lang. Pag uwi ko, ginamit ko ang aking artistic skills para mahanap ang mga pinakamagandang lugar. At ibig sabihin ko, nilagay ko lang sila ng random. Ayos lang. Wow, magiging maganda ito kapag naglagay na ako na to sa tubig. Ang rock arch na ginawa ko ay parang isang maliit na kuweba. Magiging cool yan. Anyway, ang mga linta ay mga freshwater na hayop. Kaya pinuno ko lang ng aquarium ng normal na tubig. Simple lang yan. At di nagtagal ay tapos na. Ayos. Gusto ko itsura nito. Pero kung titignan mo ang lupa, parang mud na siya ngayon. Dahil sa sobrang taas ng humidity, pwedeng magka-mold na syempre hindi maganda para sa mga linta. Pero huwag ka mag-alala dahil may perfect solution ako. Dito sa container na ito, may mga maliliit na insekto na binigay sa akin para sa Step 3. Ang mold cleanup crew. Ito ay ang springtails na baka nakita mo na dati pero may cool akong ideya para sa kanila ngayon. Sila ay mga sobrang liit na puting insekto na kumakain ng mold. Ang dami ng mga ito kaya binuhos ko ang buong container sa lupa. Naisip ko na magiging astig kung mag-timelapse ako ng maliliit na ito habang kumakain. Dahil wala pang mold dito, sabi sa Google, ang kanilang pangalawang paboritong pagkain ay yeast. Ginagamit ito sa paggawa ng tinapay. Pero mag-sprinkle lang ako nito at tignan kung ano mangyayari. Hinintay ko ang mga springtails na kainin ng yeast at nagtipon sila at mukhang kinakain na nila. Kita naman na ang bahagi ng yeast na ito ay medyo nagbago. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa pagtanggap ng tubig o kung ano man. Nirecord ko lang ang mga springtails na mga 30 minutes. Kaya hindi siya masyadong exciting na timelapse. Pero ito ang nangyari. Ngayon para sa step 4 ng pagtatapos ng enclosure, maglalagay tayo ng ilang technology upang gawing super ganda. Kumuha ako ng makina na siguro nakita mo na sa videos ko. Basic lang. Pag inikot ko itong maliit na dial, may fog na lalabas sa dulo. Kaya, nilagay ko ito sa gilid ng salamin at pinaandar. Wow! Tignan mo ito. Mula sa boring na lungga, naging nakakatakot na siya. Honestly, sobra na ang fog. Teka, alisin ko lang ng konti. Okay, ayos na yan. Pero alam mo, astig din. Dagdag sa atmosphere. Medyo nakakatakot ang mga linta. At alam mo naman. Anyway, para sa second technology, medyo walang silbi to, pero okay siya. Nakakita ko kayo sa Target ng maliliit na robot turtle na laruan na nakasale ng $8. At naisip ko na nakakatawang ilagay sila sa tubig. Subukan natin sila para makita kung anong itsura nila. Sa tingin ko, pipindutin mo lang itong mga buton. Oh, okay. Ilalagay ko lang sa tubig. Tignan natin kung ano ang kaya nitong gawin. Oh, gumagalaw siya at lumalangoy siya papunta sa salamin. Okay. Medyo astig naman siya.
Hindi ganun kastig kung tutuusin. Tignan natin kung kaya niya maglakad sa lupa. Okay, hindi niya kaya maglakad sa lupa. Itong enclosure ay 100% ng kumpleto at handa na para marahil sa pinakakakaibang alaga na nakuha ko. Ang mga linta. Ikat ko na lang sa part na makukuha ko ng package na yon. Okay, kadadating lang ng mga linta. Kakaship lang nito. Hindi ko pa rin mapaniwalaan na magiging pet ko sila at papasipsipin ko sila sa braso ko. Dito magiging masaya pero entertaining naman. Kunin na natin sila at ilagay sa enclosure nila. Ayaw na nating manatili sila sa shipping box. Kaya dinala ko ang kahon sa loob at binuksan ito. Ay nako, nasa loob ng maliit na foam box ang mga linta. Ayokong buksan to. Sa loob ng kahon ay may maliit na container kung nasaan ang mga linta. Nilipat ko sila sa mas malaking lalagyan ng tubig at ito na sila ang bago kong mga alaga. Cute nila, di ba? Oh, nakikita niyo ba to? Sobrang kadiri. Umaakit na ito sa gilid ng enclosure. Sinusubukan na nilang tumakas. Pero kahit ganun sila, kailangan ko silang ilipat sa bagong bahay nila. Kaya sinandok ko sila. Okay, nakuha ko ang isa sa may pader nitong lalagyan. At susubukan ko siyang ilipat. Oh, ayan na, ayala. Sinusubukan ba nitong tumakas ngayon? Pwede bang bumalik sa lalagyan? Oh my gosh, nasa mesa ko na siya. Pero nahuli ko din sila at nailagay ko sila sa bago nilang tirahan. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang lumangoy at maging aktibo. Basically, ganito ang mga linta. Kadalasan, gumagalaw sila sa pamamagitan ng paglangoy, parang sea snake. Pero sa isang dulo ng katawan nila, may maliit silang suction cup para kumapit sa pader o bato. Sa kabilang dulo naman ay ang bibig nila na ginagamit para kumapit sa mga hayop. Okay, gaya ng alam nyo, karamihan sa pagkain ng mga lintang ito ay dugo mula sa ibang hayop. Pero bago ko sila pakainin ng sarili kong dugo, gusto ko munang pakainin sila ng ibang pagkain. Ayon kay Google, isa sa pinakamagandang pagkain nila ay ang hilaw na atay. Wala akong ganoon, kaya bibili tayo. Pumunta ako ng Walmart at bumili ako ng hilaw na atay ng baka. Grabe, tignan nyo to. $2.44 lang bawat pakete. Kaya dito tayo namimili sa Walmart eh. Mukha nga siyang kadiri, pero sigurado akong kakainin ito ng mga linta. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang pakete at kumuha ng maliit na piraso ng hilaw na atay. Okay, nandito na ang atay ng baka. Medyo kadiri talaga. Tibo mga linta ngayon, kaya ihuhulog ko na lang dito. Sana hindi madumihan yung tubig. Iniwan ko lang yung atay ng 15 minutes, pero hindi ito nakita ng mga linta. Kaya, kinuha ko na lang ito at nilapit sa kanila isa-isa. Naamoy ito ng isang linta at kumapit dito. Habang nakadikit yun, nilapit ko rito sa pangalawa at kumapit din siya. Hinayaan ko na lang sila kumain. Oh my gosh, talagang nilalantakan nila yung piraso ng atay. Hindi sila dapat mabusog dito dahil papakainin ko pa sila ng dugo ko. Bumitaw na kayo, please. Oh my gosh, kung ganito sila kakapit sa atay, ano kayang gagawin nila sa akin? Di ko na alam, hindi to magiging masaya. Okay, kinabukasan na at maayos pa rin ang mga linta. Ito na ang pinakaabangan natin. Well, hindi masyado. Pero hayaan ko na lang silang gumapang sa braso ko. Hihintayin ko muna umuwi ang nanay ko para ma-record niya to. At gusto ko rin makita kung anong magiging reaksyon niya sa bago kong alaga. Okay ma'am, pwede ka nang pumasok. Hi. Hi! Pinapasok lang kita dito kasi gusto kong makita mo yung bago kong alaga. Gusto kong hulaan mo kung ano ang nasa loob. Kadiri! May nakikita ka ba sa loob? Oo, nasa garapon ba? Kailangan ko siyang ilagay sa garapon kasi Alupihan ba yan? alupihan, nasa Ewan tubig ko. yan. Linta yan. Hindi. Hindi ba kulang alagang linta? Hindi. Sumisip-sip ng dugo ba yan? Basically, oo. Sumisip-sip ng dugo. Pero alam mo, kailangan din nating pakainin. Alam ko na kung saan papunta to. Oo. Hindi tayo magpapakain ng dugo ng kahit sino. Pero gusto kong pakita sa'yo to. Kita mo sa taas? Pwede kang maglagay ng fag sa loob. Astig. May mga pagong din tayo. Oo, gumagalaw lang sila. Maliliit na pagong. Grabe, ba't nasa garapon yan? Nagtataka ka kung bakit nasa garapon. Nasa garapon siya kasi may gagawin ako dito. At kailangan kitang i-record habang ginagawa Oh my ko yun. gosh. So, ang gagawin ko, pupulutin ko ang linta. Tapos, aalisin ko lahat ng tubig. At ilalagay ko to ng pabaliktad dito. Sige. Basically, kailangan kong kunin mo ang phone ko habang pinapasipsip ko ang dugo ko sa braso Hindi mo ko. yan gagawin? Oo, Hindi. kailangan Bakit ko. natin ginagawa Kasi to? sinabi kong gagawin ko sa simula ng video. Sige. Ilalagay ko lang ang garapon dito. Oh my gosh. Huwag kang mag-alala. Bakit natin ginagawa Baka abutin to? ng ilang minuto. Hindi ko alam. Bago pa siya lumabas dyan.
Oo, nakikita mo kung paano nakadikit ang suction cup sa Oo. garapon? Ito, pwedeng mangyari na ngayon. Wag. 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 Makagat na. Bakit kailangan gawin yan? Muro ka ng konti. Oh my gosh. Kumakagat na siya sa akin ngayon. Nararamdaman ko ang dugo lumalabas sa braso ko. Oh my gosh. Kadiri. Ew, ang weird ng Ewan pakiramdam. So basically, nag-i-inject siya ng parang chemical sa dugo ko ngayon para mas marami siyang masipsip. Oh my God. Grabe. Sumisip-sip ng dugo ba yan? Sinisipsip niya na ang dugo ko. Hindi ko rin alam kung paano to tatanggalin Hindi. actually. Okay, parang mas lumalim ang mga ngipin niya sa katawan ko. May mga tao na pinapakain to ng 3 oras pero hindi ko gagawin yun. Oh my God. Bakit natin ginagawa to? Oo, parang gusto kong kunin yung mga ngipin niya para bumitaw. Alam mo yun? Sige, ganoon na lang. Alis! Alis! My God, alis! Yun, ganun lang. Oh my goodness. Okay na lahat. Yan na yung bago kong pet. Itapon mo na yan sa basurahan. Hindi ko gagawin yan. Huwag ka mag-alala kasi may band-aids tayo dito para pagalingin yung sugat. At may cream o kung ano man. Okay, so una kukuha lang tayo ng cream. Lagyan din niya ng ganyan. Yan, may Princess Band-Aid. Oh, hindi ko alam kung sino yan. Pero hindi ko kilala kung sinong princess to. At boom! Ganun lang. Napakain Oh my na natin gosh. ang alaga nating Bakit linta. natin ginagawa to? Gusto mong subukan? Well, nagpasipsip ako ng dugo sa linta. Kaya please, mag-subscribe na kayo. Lalo na kung nag-enjoy ka sa video.